Para makapag-start at mag-scale ng e-commerce business, kailangan talaga ng maraming sales. And yeah, para makuha yun, pwede mong i-apply tong apat na solid strategies na to. Kaya today, isi-share ko sa inyo yun para mapalago nyo yung business nyo using AI tools, UGC content, at iba pang marketing techniques. And promise, malamang hindi mo pa naririnig yung isa dito. Okay, so yung first strategy na pag-uusapan natin is about volume. Ibig sabihin nito, kailangan mong mag-run ng mas maraming ads. Kasi the more ads you run, mas maraming makita ng product mo. At yan yung makakatulong para tumaas yung sales mo at mas scale mo yung e-commerce business mo. So, paano ba mag-run ng mas maraming ads? Alam naman ng lahat yung TikTok ads, Instagram ads, at Facebook ads. Pero actually, konti lang nakakaalam sa Amazon ad. Usually kasi, para lang to sa mga sellers sa Amazon mismo. Pero ngayon, pinapayagan na nila yung mga businesses like restaurants, hotels, bed and breakfasts, salons, at spas na mag-run ng ads sa platform nila kahit hindi sila nagbebenta sa Amazon. And yeah, may link tayo sa description down below. And from that link, malalaman mo kung qualified yung business mo. So guys, pag nag-register kayo gamit yung link na yan, makakakuha kayo ng $500 worth of ad credits to start advertising sa Amazon. No minimum spending required. Anytime na may chance ako magbigay ng free ad money, alam nyo na guys, G agad tayo dyan. And yeah, super solid na opportunity na to para makareach ka ng mas maraming customers sa Amazon. Lalo na kung gusto mong pumasok sa e-commerce or may online store ka na. Halos lahat gumagamit na ng Amazon, pati ako. And sobrang laki ng reach nila. So kung gagamit ka ng sponsored display campaigns, tataas talaga yung visibility ng business mo. Basically, lagi silang tumitingin sa data ng mga customers. Kung ano yung mga binibili nila, kung ano yung content na kinokonsume nila, ano yung mga binili nila dati, pati yung mga importanteng events sa buhay nila. So, possible na libo-libo ang makita ng ads mo. Mga taong bumili na dati ng katulad na product mo or actively naghahanap nun ngayon. And yeah, lalo na ngayong malapit na ang 2025. Ito yung tipo ng opportunity na kailangan mo talagang i-take advantage kung qualified yung business mo. So again guys, check nyo yung link sa description to learn more about this. At para ma-redeem nyo na rin yung free $500 ad credit. Now, malamang iniisip nyo rin kung magkano yung gagastusin sa pag-run ng Amazon ads. So, sa sponsored display ads, may dalawang cost types. Una, yung CPC or cost per click, which is basically yung babayaran mo kung gusto mong mag-optimize for page visits. Pangalawa, ang VCPM or cost per thousand views. At ito naman yung babayaran mo pag ang goal mo is reach or awareness ng product mo. Sobrang helpful nito depende kung gusto mong mag-focus sa traffic or awareness sa product mo. Pero syempre, hindi lang basta paramihan ng ads. Kailangan din creative ka para mag-stand out yung ads mo. Kaya sobrang solid din na nag-a-add si Amazon ng image at video creatives. Basically, may access ka sa more than 390 million high-quality pictures sa Shutterstock ng libre. So yeah, super gandang opportunity talaga to para sa mga small e-commerce business owners. And yeah, gusto ko rin magpasalamat sa kanila for making this video possible. Kung i-click nyo yung link sa description below, you can learn more about this and makuha nyo rin yung free $500 ad credits. Gusto ko talaga yung mga strategies na hindi pa super popular. And ito yung isa sa mga hindi pa alam ng marami. Kaya nga sobrang excited akong i-share sa inyo guys. Okay, so yung next strategy na pag-uusapan natin is tungkol naman sa mga customers mo. Specifically, kung gaano sila ka-loyal sa products at brand mo. Tawag dito is retention marketing. Sobrang importante nito, guys. And yeah, pag-usapan natin yung email specifically dahil isa to sa pinaka-solid na paraan para ma-market yung products mo and get more sales. Ang goal ko dito is ma-convince kayong mag-focus din sa email retention marketing. Kasi sa tingin ko, maraming business owners ang hindi gumagawa nito, kaya sayang yung potential revenue. Basically, ang key sa email retention marketing is pag nakapunta yung mga tao sa website mo at nakuha mo somehow yung email nila, hindi man sila bumili agad ngayon, malaking chance na mabebentahan mo sila in the future. And same goes sa existing customers mo. Mas malaking chance na bumili sila ulit, kailangan mo lang talaga ng tamang campaign. So bilang e-commerce business owner, ang trabaho mo is hindi lang maghanap ng bagong customers using ads. Ang kailangan mo para ma-scale up yung business mo is mag-set up ng system na mag-nurture sa mga new customers para mag-stay sila ng long term and continue to buy your products. This way, isang beses mo lang babayaran yung cost ng pagkuha ng customer and after that, tataas na lang ng tataas ang lifetime value ng customer na yun. Yun naman talaga yung goal natin, right? Kasi kung one time lang bibili yung mga customers mo, mahirapan ka talaga sa business. Gusto mo yung maging sustainable at magkaroon ng higher value sa future, ang goal mo is makakuha ng repeat customers. Wala namang magla-launch ka ng bagong store every year at mag-start ulit from scratch. Kasi kung ganun, nililimit mo yung long-term potential mo para maging solid at legit na brand na eventually kayang umabot ng 8 to 9 figures in sale. Para sa emails, recommended ko na gumamit ka ng email platform na pwede kang gumawa ng custom designs.
Yung reason dito is madali mong ma-outsource yung work sa mga designer overseas. Para sila na yung gagawa ng professional emails at graphics for you. Kung hindi ka pa nakakatry ng overseas talent, promise, ang dami mong potential revenue na nami-miss out. Pwedeng mas mataas ang output ng team mo kung mag-hire ka from overseas. And yeah, sobrang affordable din talaga ng cost. Most people, guys, makakatipid ng around 80 to 90% sa payroll cost kapag, nag-shift sila from US employees to overseas employees. Now, balik tayo sa retention marketing. Basically, what you want is may system ka na kapag nakuha mo na yung email ng customer, automatic silang mapupunta sa isang consistent at effective na campaign. Hindi ko na i-detalye masyado kung paano gawing effective ang isang email. Pero sobrang importante yung copy na sinusulat mo, yung graphics na gamit mo, at yung frequency ng pag-send ng emails. Yung friend ko si Jeff from Redwood, literal na nagagawa niyang kumita ng millions of dollars yung ibang businesses from their existing client base by running emails for them. So nakita ko mismo kung gaano ka-solid tong strategy na to. Feeling ko marami pang business owners ang hindi pa nag-i-invest ng malaki dito kahit dapat malaking part to ng business nila. Pero ang advice ko, wag mong gawin to mag-isa. Humanap ka ng magaling na agency or someone na magaling dito. Tapos hayaan mo silang mag-run ng campaigns para sa'yo. Yun talaga yung pinakamalaking tip ko. So yung next strategy natin is tungkol naman sa paggamit ng user-generated content or UGC. Kapag tama ang pagkaka-execute mo ng UGC, kaya talaga nitong magbigay ng napakataas na ROI para ma-scale mo yung e-commerce brand mo. So earlier this year, nakausap ko yung kaibigan kong si Brian Chong. And sabi niya, UGC ang biggest source ng traffic sa brand niya. Super successful ng company nila. Top seller sila sa Amazon. And guys, kung titignan nyo yung social media nila, may reason kung bakit sobrang effective nila. With UGC, it's really about authenticity. Ang daming creators dyan na may audience na sobrang laki ng tiwala sa kanila. Iba na kasi yung consumer behavior ngayon, with most purchases being influenced by social media. Kaya ang goal ko dito is ma-convince kayong mag-try ng UGC. Kasi guys, nakita akong gumagana talaga to. Sobrang effective and everyone should be doing. Now to do this, I recommend na mag-reach out kayo sa smaller micro-influencers sa Instagram at TikTok. Kasi niche na niche yung audience nila. Kahit smaller ang following ng mga yan, mas mataas yung quality ng audience nila. Kaya mas maganda talaga yung conversions. And yeah, minsan yung mga creator na may 10 to 20,000 followers ay mas mataas yung ROI kaysa sa mga may hundreds of thousands or millions of followers. And yeah, karamihan sa mga influencers na malaki yung audience, may kamahalan din ang pag-charge. Kasi backed naman yun ng sobrang taas na follower count nila. Pero most of the time, hindi yun worth it. May mga exceptions. Pero usually, mas magandang performance ng micro-influencers. Kailangan mo talagang siguraduhin na yung influencers na pipiliin mo is genuinely naniniwala sa product mo. At syempre, dapat swak din yung audience nila sa type ng product mo. Kasi kung hindi, mawawala yung authenticity. Siguro depende kung paano nyo to gustong gawin, pero ang masasabi ko, paghandaan nyo yung marketing budget nyo. Kasi worth it naman talaga tong subukan. The more creative ka with UGC and the more time na ilalaan mo dito, mas maganda yung result. Pero syempre nakadepende rin to sa type ng product mo. Gaano to ka-niche at kung gaano ka kagaling maghanap ng tamang creator. For micro-influencers, dalas hindi sila full-time sa social media, kaya hindi sila nagre-require ng malaking bayad. Instead, pwede kang mag-send ng free products sa kanila and yeah, sila na bahala kung i-feature nila yun sa page nila. And if gusto mo, pwede mo rin gamitin yun as ads. Kailangan mo nga lang humingi ng permission sa kanila. Yung iba, baka humingi ng konting bayad, pero okay lang naman yun. So, kung ako yung mag-i-start ng brand ngayon, ito talaga yung gagawin ko. Focus ako sa micro-influencers, send ng free products kabalit ng video, and kung magandang video, basically babayaran ko sila or hihingin ko kung pwede kong gamitin yun as ads. May mga creators din na nagpo-post ng sarili nilang accounts. May mga creators din na hindi nagpo-post sa sarili nilang accounts. Magaling lang talaga silang gumawa ng short form videos for you. And pwede mong gamitin yung mga video nila for ads. Yung kaibigan ko si Makina, full-time siya dito. Most brands nagbabayad ng around $50 to $200 per video. Sobrang solid na nun para sa content na pwede mong i-post para sa brand mo. Okay, so yung last strategy na pag-uusapan natin today is yung paggamit ng AI tools. Hindi na ako masyadong magdedetalye kung anong specific na AI tools na pwede nyong gamitin. May iba tayong videos para dyan. And yeah, nasa description din yung mga links. But basically, makakatipid kayo ng sobrang daming oras with AI. Instead, gamitin nyo yung oras at energy nyo sa mga bagay na talagang nagpapagrow ng business. Lagi kong sinasabi sa mga tao na kung i-combine mo yung AI tools with overseas talent, meaning mag-hire ka from overseas para gumamit ng AI tools, sobrang bilis ng output ng team mo. Pwede kang gumamit ng technology para sa mga menial tasks. Makakatulong din ng AI magsulat ng mas magandang emails, better landing pages, maging virtual assistant, gumawa ng professional customer service responses, at gumawa ng better product descriptions. Kaya pa nitong mag-plan out ng social media and ad strategy mo. So basically, kung hindi ka nag-i-implement ng AI sa business mo, mas konti talaga yung output mo. Mas maraming tasks ang ginagastusan mo na pwede namang automated ng AI, and yeah, ibig sabihin, mas nababawasan yung pera mo. Merong mga AI tools na makakatulong sa e-commerce store data mo. Pwede ka nilang tulungan sa reporting, marketing analytics, at pag-organize ng customer data. Isa
Isa pang pwede mong gawin is maglagay ng AI chatbot para sa mga customers. Kaya kapag nag-visit sila sa website mo, may AI chatbot agad na ready makipag-usap sa kanila. And yeah, mukhang maraming customers ang may gusto ng gantong feature. May mga AI platforms din na pwedeng makatulong sa competitor data. Meaning, pwede mong i-monitor yung prices ng mga competitors mo na sobrang useful para sa strategic pricing decision. Kaya yeah, kung gusto mong i-implement yung mga strategies na to sa business mo, sobrang laking tulong ng softwares na specifically built for that. Game changer talaga. And yeah, hindi pa tayo tapos kasi ang dami ring AI video editors na available. Sobrang helpful ng mga tools na to sa paggawa ng creatives, long-form videos, at mag-produce ng maraming content para sa social media mo. Personally, hindi ako masyadong nagbebenta sa business ko. Pero masasabi ko na malaking part ng trabaho ng team ko ang AI. Ito yung reason kung bakit ang dami naming nagagawang videos. Definitely guys, nakakatulong tong paliitin yung payroll costs ko and it just makes everyone's life easier. Alam kong medyo broad overview tong video, pero if gusto nyo ng mas detailed at nitty-gritty info, mag-iiwan ako ng link sa baba ng helpful videos. And yeah, to sort of conclude this video, masabi kong kahit anong AI tools ang gamitin mo, kahit gaano ka pa ka-consistent sa retention strategies, at kahit sobrang active ka sa social media, kung hindi solid yung product mo, walang mangyayari. Kailangan ma-prove talaga ng product mo yung sarili niya sa market. Kung yung friends and family mo hindi gusto yung product mo, then baka kailangan mo munang mag-focus sa pag-improve nito. Pero kung gusto naman nila, that's a good sign na mag-spread to naturally. Tapos, pwede mong gamitin yung mga strategies para mas mabilis kumalat. And yeah, sana may natutunan kayo sa video na to. Again, iiwan namin yung link sa baba for more resources kung gusto nyo pang mas detalyado sa bawat strategy. Kung may nakuha kayong value sa video na to, make sure to hit that like button at mag-subscribe for more content like this. I do a ton of content on personal finance, entrepreneurship, and investing. Thank you so much for your time. Takit sa next video.